Wala po, hindi po ako nakaligo. Napasok ako ng trabaho sa National University. Walang tubig. Naghilamos lang. Nag-notify kami doon sa aming mga customers until 7 p.m. mamaya. But of course, hindi pa namin ma-determine kung ito is mapapaikli or mapapahaba. But hopefully, hindi pa ito mag-extend pa beyond that notice. Mahigit 6,000 mga sambahayan sa Maynila walang tubig dahil sa pumutok na tubo ng Maynilad. Water supply hindi pa matiyak kung kailan maibabalik. Silalim po ng makina, sumabog yung apoy. Sunog po sa makina po, injection machine, production. Ang initial investigation na lumalabas, nagsimula yung sunog sa machinery area. Sumabog na makina, isa sa tinitingnan ng Philippine National Police na sanhi ng pagsabog sa loob ng 2 warehouse ng plastic sa Giginto, Bulacan. Dapat talaga ngayon I think ibalik muna natin yung mask mandate kasi talagang sa tingin ko tumataas na ulit talaga ang symptom wise yung cases ng COVID or COVID-like illnesses. Kasi po medyo nababalitaan namin na may mga tumataas na rin yung bilang ng COVID. Minabuti po namin na maging stricto ulit sa masking sa PGH po. Primarily to protect our patients po. Private hospitals naniniwalang dapat ibalik ang mask mandate dahil sa pagtaas ng respiratory illnesses. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Walang supply ngayon ng tubig ang mahigit sa 6,000 bahay sa Maynila na sineserbisyohan ng Maynilad matapos sa pumutok ang kanilang tubo sa May Ligarda Street sa Barangay 412. Bagaman patuloy itong inaayos ng Maynilad, wala pang katiyakan kung kailan muling maibabalik ang supply ng tubig sa lugar. Mula sa Maynila, ito ang balita ni JP Nunez live. JP, kumusta ang sitwasyon dyan at saan kumukuha ng tubig ang mga residente? Monica, sa ngayon merong mga dineploy na water truck yung Maynilad para magrasyon ng tubig dun sa mga residente dito sa Barangay 412 dahil nga dun sa pumutok na tubo ng Maynilad. At ang pangako ng Maynilad, habang hindi pa nila na ibabalik yung supply ng tubig, ay patuloy naman silang magde-deploy ng mga water truck para may makuna ng supply ng tubig yung mga residente. Higit 40 mga barangay sa Maynila ang nawalan ng supply ng tubig mula pa kaninang madaling araw. Bunso dito ng pagputok ng tubo ng Maynilad sa bahagi ng Ligarda Street na sakop ng Barangay 412. At dahil main pipe ang nasira, umabot sa higit 6,000 mga bahay sa Maynila ang nawalan ng supply ng tubig. Nahihirapan ang mga residente lalo't wala silang imbak na tubig dahil biglaan ang pangyayari. Wala po, hindi po ako nakaligo. Napasok ako ng trabaho sa National University. Walang tubig. Naghilamos lang. Apektado rin ang ilang negosyo gaya ng mga karinderya na nakaasa sa supply ng tubig para sa pagluluto at paghuhugas ng kinainang pinggan ng mga customer. At dahil hindi pa rin naibabalik ang tubig, naisipan ng isang may-ari ng karinderya na balutan muna ng plastic ang pinggan upang hindi na ito kailangan pang hugasan. Minabuti rin nito na gumamit muna ng disposable na kutsara at tinidor. Malaking epekto kasi kagaya niyan, late na kami nakapagbukas. Mahirap kasi siyempre aanin mo yung tubig, tititirin mo. Ay oo, na-delay kami, natanghalian na kami pagluto, kaya konti lang naluto namin. Mahirap, kasi yung plato namin, nilagyan na lang namin ng plastic. At saka nag-plastic spoon na lang po kami, pag wala na pong kutsara. Hindi na nahuhugasan. Sa ngayon, merong mga water tanker ng Maynilad ang nag-iikot sa mga barangay para maghatid ng supply ng tubig sa mga residente.
Bagamat mahirap sa iba ang pag-iigib, lalo't hindi naman nakakapasok ang mga truck sa loob ng iskinita, nagtsatsaga na ang mga ito na magdala ng mga balde at drum para siguradong may magagamit na tubig mamayang gabi. Sobrang hirap po, doon pa ako sa kabila, dumayo lang ako dito para magsahod ng tubig. Siguro, yung sa paghugas ng mga pinggan, gano'n, pag yung medyo malinis, ilalagay sa tabi, tapos gagamitin ulit. Kasi sobrang hirap talaga pag walang tubig. Ayon sa Maynilad, sa ngayon hindi pa nila tiyak kung kailan maibabalik ang supply ng tubig dahil kinakailangan pang magsagawa ng assessment sa kabuuang pinsala ng pumutok na tubo. Nag-notify kami doon sa aming mga customers until 7 p.m. mamaya. But of course, hindi pa namin ma-determine kung ito is mapapaikli or mapapahaba. But hopefully, hindi pa ito mag-extend pa beyond that notice. Suspetsa ng Maynilad, maaaring dahil sa malakas na pressure kaya nasira ang kanilang tubo. Wala pa po kami konkretong rason kung paano nangyari ito. Wala naman po kaming nakitang ongoing na road construction doon sa area. Could be po ito is yung may tinatawag na water pressure surge na nagko-cause ng pag-break ng ilang mga tubo namin. Monica, sa ngayon, patuloy pa yung pagrarasyon ng Maynila dun sa mga residente na nawalan niya ng supply ng tubig. At dito sa area natin, tuloy-tuloy pa rin yung ginagawang repair or leak repair ng Maynila para dun sa nasira o pumutok nga nilang tubo. At inaasahan na 7 p.m. ay matatapos yan, pero wala pang katiyakan yon. Pero inaasahan ng Maynila na sana maayos na dahil nga marami na rin yung mga customer nila na nagre-reklamo. Ito namang kinatatayuan natin yung bahagi ng eastbound lane ng Legarda at itong linya itong bahagi na ito ng kalsada ay sarado sa mga motorista. Kaya yung kabilang linya, yung westbound lane, yung mga galing ng Quiapo at ng Lucky Chinatown pati ng Recto papunta ng Santa Mesa ay dito muna sa kabila pinadadaan. Medyo nagsisikip yung daloy dito ng mga sasakyan kasi nga 2 linya lang ito kaya inaabisuhan yung mga motorista na kung maaari ay iwasan na muna itong bahagi ng Legarda Station. At Monica, mabanggit ko na rin ang sabi ng Maynilad kanina dahil medyo malaki yung damage. Nakita natin yung butas nung pumutok na tubo ay medyo nahukay yung lupa at hindi nila tiyak kung kailan maayos itong halos kalahati kasi nung kalsada yung nabutas. Hindi pa nila tiyak kung may babalik agad o maisasaayos yung mismong kalsada. Kaya hindi pa nila tiyak kung mabubuksan din agad itong eastbound portion ng Legarda dito sa Maynila. Monica? Maraming salamat, JP Nunez. Dagdag singil sa tubig ang sasalubong sa mga customer ng Maynilad at Manila Water sa pagpasok ng 2024. Pagtitiyak naman ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, hindi magkakaroon ng krisis sa tubig kahit na may El Nino. Ito ang balita ni Ray Pelayo. I can guarantee that there will be no water crisis because of these projects. Kontento ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS Regulatory Office sa mga proyektong ginawa ng mga konsesyonaryo ngayong taon. Ayon sa Chief Regulatory ng ahensya, gumastos ang Manila Water ng mahigit sa 11 bilyong piso sa pagsasaayos ng kanilang mga infrastruktura para mas mapabuti ang serbisyo. Mahigit sa 16 na bilyong piso naman ang investment ng Maynilad ngayong taon. Ayon sa MWSS Regulatory Office, pinayagan na rin nila ang dagdag na singil sa tubig ngayong taon dahil na rin sa mga infrastruktura na pinagawa ng 2 konsesyonaryo. Ito ay dahil sa tariff adjustment bunsod naman ng inflation. Para sa Maynilad customers, nasa 7.87 pesos ang average increase sa kada cubic meter na konsumo. Katumbas ito ng 4.74 pesos na dagdag sa bill kada buwan para sa low-income lifeline consumers o nasa 10 cubic meters and below ang nakukonsumo. 26.61 pesos naman sa regular lifeline customers habang 100.67 pesos sa mga kumukonsumo ng 20 cubic meters habang 205.87 sa mga kumukonsumo ng 30 cubic meters.
Para naman sa Manila Water customers, average na dagdag na 6.41 pesos sa kada cubic meter. Ang epekto nito sa mga residential area na nasa low-income lifeline consumers ay dagdag na 2.96 pesos sa buwan ng bill. Additional na 76.68 na dagdag para sa 20 cubic meters at 154.55 sa mga kumukonsumo ng 30 cubic meters. Ang mas importante kasi dito ay tama po yung tapat na serbisyo. Kasi po, ang problema po, pag hindi po natin ginawa po itong tariff adjustment, ay baka magka-problema po tayo. At hindi po ma-provide ang tamang serbisyo sa ating mga consumers. At mas mahirap po ang epekto nito sa ating mga consumers. Mag-uumpisa ang dagdag singil sa 2024. Bayan ng MWSS sa mga maliliit lang sweldo at hindi higit sa 10 cubic meters ang konsumo ay maaari namang mag-apply bilang mga lifeline customer. Sa ganitong paraan ay mas mababa ang magiging rate na kanilang babayaran. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang hakbang ng pamahalaan upang makatugon sa epekto ng El Niño phenomenon. Kabilang na dito ang pagpapabilis sa implementasyon ng mga proyekto sa irigasyon at flood control projects. Ito ang balita ni Nel Maribuho. We have to keep in mind the healthcare system has to be made ready. It's ready so long as they are able to, they have sufficient power supply and they have sufficient water supply. Mahigpit na babantayan ng pamahalaan ang operasyon ng mga ospital sa gitna ng banta ng tumitinding epekto ng El Niño phenomenon. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mahalaga na may sapat na supply ng kuryente at tubig ang mga health facility. Pag tag-araw, alam naman natin, lalo na yung mga may edad na, nahihirapan sa init, ganyan. So we will have to make sure that the hospitals are operating well. Meron na nga tayong bumabalik, kaya ako nakamask dahil na-COVID ako, bumabalik yung COVID, tumataas yung pneumonia, lahat ng mga ganyan. Kanina, pinangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Balbalungaw Reservoir Irrigation Project sa Nueva Ecija. Ang proyekto na ito ay inaasahang mapakikinabangan ng nasa 562 magsasaka mula sa 5 barangay ng probinsya. Kaugnay nito, inatasan ni PBBM ang mga kinaukulang ahensya na pabilisin ang pagpapatupad ng mga proyekto sa irigasyon at pagtatayo ng dam. Nais ng Pangulo na matutukan ang pangangailangan ng mga magsasaka lalo na't maaaring umabot pa ng hanggang sa second quarter ng susunod na taon ang pag-iral ng El Niño. I call on the Department of Agriculture, the NIA, to assess the farmers' needs, to accelerate the construction of irrigation facilities from existing water sources. Kanina ay ipinamahagi sa iba't ibang panig ng bansa ang unang fleet ng excavators o backhoe ng National Irrigation Administration o NIA na tutulong para mapanatiling maayos ang mga irigasyon. Ang mga ito po ay gagamitin para ng ating mga irrigators association para sa desilting ng kanilang canals, para sa pag-repair ng kanilang irrigation. Kabilang lamang ito sa 141 excavators na na-turnover ngayong araw. Ayon kay Pangulong Marcos, malaking tulong ang mga ito para sa isinusulong ng pamahalaan na pagpapalakas sa produksyon sa agrikultura. I urge the National Irrigation Authority to maximize the full potential of this equipment to assist our farmers so that their yields and their incomes will increase and sufficient and affordable food will continue to be readily available for our people. Muling binigyan din ng Pangulo ang pangangailangan na maghanda ang lahat ng ahensya para sa matinding epekto ng El Niño sa bansa. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling tumaas ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa batay sa pinakabagong ulat ng Department of Health o DOH. Kaugnay nito, naniniwala ang ilang ospital na dapat munang muling magsuot ng face mask ang publiko upang maiwasan ng lalo pang pagtaas ito, lalo na ngayong uso rin ang respiratory illnesses at mga pagtitipon. Ito ang balita ni Gladys Tuapi.
Kasi po medyo nababalitaan namin na may mga tumataas na rin yung bilang ng COVID. Minabuti po namin na maging stricto ulit sa masking sa PGH po. Primarily to protect our patients po. Ilang health workers na ng Philippine General Hospital ang nagpositibo sa COVID-19 matapos mahawa sa mga pasyente. Ayon kay Dr. Jonas Del Rosario, tagapagsalita ng PGH, sa kasalukuyan ay mayroon silang COVID patients na naka-admit sa ospital. 6 dito ay mga bata, kung saan 3 ang mayroong severe COVID pneumonia. Bagamat wala pang dapat ikaalarma sa ngayon, minabuti ng pamunuan ng PGH na ipatupad muli ang mask mandate sa lahat ng mga tauhan at bisita na papasok sa loob ng ospital. We again reiterated our stricter guidelines to remind our healthcare workers na mag-ingat sila dahil may COVID sa ating community at siyempre ayaw po nating mapilay ang ating operasyon sa ospital. Naglabas sila ng guidelines ulit. No? Parang bumalik kami dun sa time na mataas yung community transmission sa COVID. And so now we just mandated everybody to wear masks, at least surgical masks. Sa pinakabagong tala ng Department of Health, mula December 5 to 11 ay nakitaan ng pagtaas ng 36% ang mga naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Aabot sa 1,821 na mga bagong kaso ang nadagdag kung saan 13 rito ang nasawi. Dagdag pa ng kagawaran noong December 10 na aabot sa 228 ang severe at critical COVID-19 patients na naka-admit sa mga ospital. Bunsod nito, naniniwala ang mga pribadong ospital na kailangang ibalik na ang mask mandate dahil sa pagtaas ng COVID-19 cases at respiratory illnesses. Ayon kay Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated President Dr. Jose de Grano, bagaman nakahanda ang mga pribadong ospital na tumanggap ng mga COVID-19 patients, mas maiging ibalik ang panuntunang pagsusuot ng face mask, lalo't may mga kaso silang naitatala sa ospital na incidental COVID-19 cases. Ito yung mga nagpupunta sa ospital upang magpatingin ng ibang karamdaman, ngunit napag-alamang positibo din sa COVID-19. Dapat talaga ngayon ibalik muna natin yung mask mandate kasi talagang sa tingin ko tumataas na ulit talaga ang symptom wise yung cases ng COVID or COVID-like illnesses. We encourage every hospital na talagang bawat lahat ng papasok sa hospitals dapat naka-mask na. Una nang inihayag ng Department of Health na inaasahan ang pagtaas ng mga kaso, lalo't wala nang sinusunod na mga restriksyon ang mga tao at marami na rin ang lumalabas at nakikipag-ugnayan sa ibang tao. Kaya gano'n na lamang kung bigyang diin ng DOH ang kahalagahan ng pagsusuot ng face mask at physical distancing. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano ng liderato ng Kamara na muling buhayin ang usapin sa charter change sa susunod na taon. Pero ang ilang senador, iba-iba ang opinyon sa muling pagbusisi sa konstitusyon. Ito ang balita ni Harleen Delgado. So pag sinabing review the Constitution, open ako dyan. But federalism, wag yung ibang agenda. Hindi tututulan ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel ang planong muling mapag-aralan ang umiira na saligang batas sa susunod na taon. Ngunit taliwas sa balak na isulong ni House Speaker Martin Romualdez na economic provisions, pagbabago sa sistema ng pamahalaan ang nais ni Senator Pimentel na pagtuunan ng pansin, kung saan mula sa kasalukuyang presidential form of government ay gagawin itong federalism o di naman kaya ay parliamentary. Naniniwala ang senador na ang ugnayan ng mga lokal na pamahalaan sa national government ang dapat ayusin. It is always a good time to review the Constitution. Ngayon, 2024 may be a good time kasi kung hindi matapos, at least those running in 2025, pwedeng i-demand ng mga botante yan. Ano naman ang stand mo sa charter change? If the purpose buksan yung business side is to allow foreign business people to exploit our natural resources and to own land, yan ang lalo nating dapat wag payagan. Kung bubuksan naman ng mga probisyon na may kinalaman sa politika, hindi raw dapat mababaw gaya ng pagbago sa term limits. Napakababaw niya, walang binago except yung length of time na mahalal ang mga politiko. Huwag galawin ng term limits kasi
hayaan na yung term limits because we are forcing new blood sa politika. Maganda yung idea na yun. Si Senate Majority Leader Joel Villanueva, bukas naman na muli itong matalakay sa Senado. Gayunman, mahalaga ang timing kung kailan ito dapat pag-usapan. Is this the right time na mag-election ulit? Parang baka muli maging biktima yung sino mang magtutulak nito na gusto lamang palawigin yung kanilang termino, diba? Which is a valid point, no? Kailangan, you have to be more circumspect of the timing. And then the process, definitely. The process is very important. Si Senator Francis Cheese Escudero naniniwalang walang perpekto o hindi perpektong panahon sa pagrepaso ng saligang batas. Pero gusto muna niyang malinawan sa kung anong paraan ang gagawin sa pag-amyenda ng konstitusyon at kung ano-ano mismo ang gagawing amyenda. Si Senator Ivy Marcos nakukulitan na sa mga nagsusulong ng tsa-tsa. Ang kulit naman! Talagang sinabi na ni PBBM na hindi napapanahon kasi dapat nakatutok tayo sa hanap buhay ng tao at ibagsak ang presyo ng bigas at iba pang bilihin. At 2 beses na ibinasura yan ang todo-todo ng Senado. Ba't pagpipilitan? Bakit ganun? Ang kulit! Baka may gusto mag-prime minister na hindi manalo sa presidente. Matagal nang pinagdedebatihan sa 2 kapulungan ng Kongreso ang usapin sa tsa-tsa. Dito sa Senado, una nang isinulong sa pagsisimula ng taon ang pag-amyenda sa mga probisyon ng saligang batas na may kinalaman sa ekonomiya at pamumuhunan. At ngayong iba-iba ang pananaw ng mga senador, inaasahang isa sa mga muling aabangan ay kung uusad ito o mananatiling patay sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pang natatanggap na sagot ang Korte Suprema mula sa mga respondents sa mga petisyon laban sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Chief Justice Alexander Gesmundo, pinag-aaralan nila ngayon kung i-consolidate ang mga petisyon. May iba't ibang argumento at punto kasi sa mga petisyon. Kasama rin sa pag-aaralan ng SC ay kung kailangang magtakda ng oral arguments hinggil sa mga reklamo. Okay na, kailangan mag-set ng oral argument, we will do that. And of course, papaalam namin sa inyo kung isa-set namin for oral arguments. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents na ihahatid ni Ann Gonzalez mula sa Vietnam. Ann, magandang araw sa iyo. Ann, dyan ba sa Vietnam, meron bang ugnayang militar ang Vietnam sa Estados Unidos? Magandang araw, Monica. Formal na ugnayang militar sa pagitan ng Vietnam at Estados Unidos, actually wala. Ngunit mas malawak o mas tumaas ang antas ng relasyon ng Estados Unidos at Vietnam ngayong taon. Mula sa pagiging comprehensive partnership for the last 10 years, ngayon ay comprehensive strategic partnership na. And this is the same level of diplomatic relations na mayroon ng China at Vietnam. At itong strategic partnership, bagamat marami ang nakapaloob dito, gaya ng trade, bilateral investment, science and technology, they also have joint climate action and yearly dialogues on defense partnerships. Pero hindi kabilang dito ang military alliance. And this has been Vietnam's strategy. They do not form any military alliance sa ibang bansa dahil paniwala nila they will have more enemies than friends kung makikipag-alyansa sila sa ibang bansa. And they don't want that. Vietnam has been very friendly with the international community for the last 10 years and I think they want to keep it that way. Lalo na ngayon, mainit ang usapan sa pagitan ng China at Estados Unidos. Monica. Sige, Ann, ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Nakikipagtulungan ang Estados Unidos sa China upang maisaayos ang pag-uusap militar ng dalawang bansa. Subalit sa ngayon, wala pang eksaktong panahon kung kailan mag-uusap ang dalawang bansa patungkol sa seguridad sa mundo. Ito ang balita ni Rajan Bolivar.
We have been working closely with our defense attaché office, and our policy team's been in active coordination with Beijing in order to arrange communication. Mahalaga ang ugnayang militar ng mga bansa, lalo na sa pagitan ng Estados Unidos at China, na dalawa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Napagkasundoan ni US President Biden at Chinese President Xi Jinping noong nakaraang summit sa San Francisco, California, na muling buksan ang komunikasyon ng dalawang bansa na natigil mula nang bumisita si dating House of Representatives Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan. Subalit sa ngayon, wala pang inaanunsyong detalye ng anumang pag-uusap. I don't have any specific calls or meetings to announce right now. We have underscored many times the importance of ensuring that senior leader level communication continues to mitigate potential risk and prevent miscalculation, and so we'll continue to stay very focused on that. Naniniwala naman si White House National Security Advisor Jake Sullivan na on track ang proseso ng military communication mula nang mag-meeting ang dalawang presidente. Kumpiyansa naman si Sullivan na masisimulan ito. Subalit ang kailangan anyang malaman ay kung masusustene ba ang relasyon na ito kahit na magkaroon ng mga hadlang sa hinaharap. Ayon naman sa Biden administration, nais nitong magkaroon ng komunikasyon sa pagitan ng militar, pati na rin ang senior leaders at commanders ng iba't ibang lugar. Nagkaroon ng lamat ang relasyon ng dalawang bansa nang ipag-utos ni President Biden ang isang sinususpetsahan na spy balloon na lumipad sa impapawid ng US. Dahil dito, nagpunta ang top officials ng Biden administration sa Beijing at nakipagpulong sa mga top officials din ng China upang unti-unting muling mapalakas ang tiwala sa pagitan ng dalawang bansa. Rajan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umalingaw ang 12-gun salute sa Hanoi, Vietnam kahapon, December 12, bilang bahagi ng pagsalubong kay Chinese President Xi Jinping at delegasyon nito para sa second or two-day visit ng communist leader sa bansa. Nais kasi ni Xi na isulong ang ugnayan ng China sa Vietnam at bumuo umano ng komunidad na may shared future. Ito ay sa kabila ng pagkakaroon ng salungatan ng dalawang bansa kaugnay ng issue sa pag-angkin sa South China Sea. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin, kabilang sa tatalakayin sa pagbisita ni President Xi ay politics, security, practical cooperation, multilateral at maritime issues. Inaasahang lalagda ang Vietnam at China ng mga mahahalagang kasunduan sa kooperasyon kabilang na ang security and defense, komunikasyon, kalakalan, pamumuhunan at agriculture export bago matapos ang official visit ni President Xi sa bansa. Nahaharap sa felony charges ang isang Russian matapos pumasok sa Estados Unidos na walang dalang pasaporte o visa. Ngunit depensa nito, hindi niya umano maalala kung paano siya nakalusot sa airport security sa Denmark nang walang mga dokumento. Ito ang balita ni Daryl Angeles. Walang maipakitang dokumento o pasaporte ang Russian man si Sergei Shugava nang dumating ito sa Los Angeles International Airport noong November 4. Wala ring maibigay na dahilan sa FBI ang Russian national kung bakit siya nagtungo ng Estados Unidos. Kaya naman hinuli ito at nanatili sa federal custody ng FBI at sinampahan ito ng kaso na stowaway on an aircraft at nag-plead ito ng not guilty noong December 5. Sumakay umano ang 46 na gulang na si Shugava sa Scandinavian Airline Flight 931 mula sa Copenhagen patungong Lax. Naobserbahan din na lumilipat umano si Shugava ng upuan habang nasa flight. Sa investigasyon ng mga otoridad kay Shugava, una nitong sinabi na iniwan niya ang kanyang pasaporte sa eroplano kung saan siya sumakay. Ayon sa reklamong inihain sa Los Angeles Federal Court, hindi rin siya mahanap ng opisyal ng US Customs and Border Protection o CBP sa flight manifest o sa anumang iba pang papasok na international flights. Nakita rin ng mga opisyal ng customs sa gamit nito na mayroon itong Russian at Israeli identifications.
Ayon naman kay Siogava, hindi umano niya maalala kung paano siya nakasakay sa eroplano mula sa Copenhagen at hindi rin sigurado kung mayroon siyang tiket. Gayun din, hindi nito naaalala kung paano siya nakalusot sa airport security sa Denmark nang walang boarding pass. Haharap sa korte si Siogava sa December 26, subalit hindi naman nagbigay ng pahayag ang kanyang federal public defender. Maaaring maharap ito ng hanggang 5 taong pagkakakulong kung mapatunayang nagkasala na tinukoy ng US Federal Code bilang isang felony. Daryl Angeles, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. %25% ng 15,000 freshwater fishwater species ang sinabing nasa Global Red List ng threatened species. Ito ang napag-alaman sa isang published assessment ng International Union for Conservation of Nature o IUCN. Iprinisenta ang mga impormasyong ito sa ginanap na United Nations Climate Conference o COP28 sa Dubai. Bunsod nito, muling naididiin ang lumalalang epekto ng human-caused climate change sa wildlife. Dagdag pa ng IUCN, ang climate change ay isang salot sa diversity ng isang planeta at inaabuso ang kapasidad ng kalikasan upang matugunan ang pangangailangan ng mga tao. Sa kabuuan, mayroon ng 150,190 species ang nakalista sa IUCN Red List, kung saan 44,016 dito ay nanganganib na ma-extinct. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Posibleng lumusot sa House Committee on Legislative Franchises ang panukalang mawalang bisa ang prangkisa na Suara Sug Media Corporation na mas kilala sa tawag na Sunshine Media Network International o SMNI batay sa ilang mambabatas. Ito ay matapos maaprubahan sa komite at maging sa plenaryo ang resolusyon na humihikayat sa National Telecommunications Commission o NTC na suspindihin ang operasyon ng TV network. Ito ang balita ni Rosa Licos. I don't want to preempt the committee members on how they're going to decide on the revocation of the SMNI franchise. But it may be logical that since they asked for the suspension through the NTC, they will also vote for the revocation. Malaki ang tsansang lumusot sa House Committee on Legislative Franchises ang revocation o pagpapawalang bisa sa prangkisa ng Suara Sug Media Corporation na mas kilala sa tawag na Sunshine Media Network International o SMNI. Ayon nito sa chairperson ng komite na si Parañaque Representative Gus Tambunting, ganito rin ang paniniwala ng mismong naghain ng panukala na si One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez. Posible nang matalakay sa komite ang panukala sa Enero ng susunod na taon matapos ang congressional break. Yung ating members sa committee, I would say divided. Some of them are only willing to go forward with the suspension para mag-investigate further, no? But some members are also of the belief na this is sufficient po for revocation. That's why I filed this bill to bring this, to lay it on the table and see po where the committee stands. Na perhaps there are maybe majority of the members who are like-minded na this would be sufficient already for revocation. Gayunman, hindi naman nakatitiyak kung lulusot ang panukala sa House Plenary at sa Senado. Ang legal counsel naman ng SMNI na si Attorney Mark Tolentino naninindigang walang paglabag sa prangkisa ang naturang TV network. Tiwala rin itong hindi ito makalulusot sa Senado. May support naman kuha sa Senado but hindi naman kuha yung majority. Maybe isa, dalawa, hanggang tatlo, makuha nila yan. But majority of the senators, hindi na payag sa ganyan. Isinusulong dito sa Kamara ang pagpapawalang bisa sa prangkisa ng SMNI dahil sa umano'y sari-saring paglabag sa probisyon ng prangkisa nito. Gaya ng umano'y tahasang pagpapakalat ng maling impormasyon, paglilipat ng kontrol ng korporasyon ng walang approval ng Kongreso, pagpalyang sumunod sa 30% distribution ng ownership sa publiko at iba pa. Samantala, posible ring maungkat sa pagdinig ng House Committee ang mga kasong kriminal na kinakaharap naman ni Apollo Kibuloy na dating naging may-ari ng estasyon.
Kung merong kinalaman si Pastor Apollo Kibuloy dito sa franchise, sa ownership, we have a question of, pwede natin i-question yun dito. Lusot na sa plenaryo ang resolusyong humihikayat sa National Telecommunications Commission o NTC na suspindihin ang operasyon ng SMNI. Nag-ugat ang investigasyon sa prangkisa ng SMNI dahil sa isinapublikong hindi kumpirmadong impormasyon ng isa sa mga program host sa estasyon na si Jeffrey K. Eric Celis, kaugnay ng travel expenses ni Speaker Martin Romualdez. Rosa Nicos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi maglalabas ng immigration bulletin order ang Department of Justice laban kay Apollo Kibuloy hanggat walang formal na investigasyon laban sa kanya. Ito ang sagot ng DOJ sa hiling ni Senator Risa Ontiveros na bantayan ang paglabas ng bansa ng religious leader. Ito ang balita ni Dante Amento. Tatlo po yung kaso ni Pastor Kibuloy. Dalawa po siya ang respondent. May dalawang reklamo laban sa religious leader na si Apollo Kibuloy ang may nakabinbing apela ngayon sa Department of Justice. Ayon kay DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, isa rito ang cyber libel na isinampa ni dating Senador Manny Pacquiao at rape and qualified trafficking in persons. Samantala, ang isang reklamo naman na on appeal ay si Kibuloy ang complainant. Dagdag pa nito, na-dismiss ang dalawang reklamo laban kay Kibuloy sa piskalya kaya naghain ng petition for review ang nagreklamo. Yung mga kaso na siya po yung respondent, yung dalawa po dinismiss sa first level prosecutors and it was brought up here on appeal. Kaugnay nito, paliwanag ni Clavano, wala pang formal na kaso o investigasyon kay Kibuloy. Kaya wala anyang dahilan para maglalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa religious leader. Dahil wala pa po tayong investigation, preliminary investigation, it's one of the requirements na mag-file for ILBO. Otherwise, it might set a dangerous precedent na kung wala pang investigation, wala pang kaso sa korte, maglalabas na po tayo ng ILBO. Ang Immigration Lookout Bulletin Order ay kaiba sa Whole Departure Order dahil sa ilalim nito ay babantayan lamang kung lalabas ng bansa ang isang subject na may pending na kaso at hindi naman maaaring pigilan ito na lumabas ng bansa. Samantala, para kay Attorney Ferdinand Topacio na abogado ni Kibuloy, walang karapatan ng Senado na imbestigahan ang religious group leader. Palusot lang yun eh. Kung ang sinasabi niya yung expanded anti-human trafficking law, last year lang yun inamyendahan eh. Nilagyan ng susog yung batas na ipinasa noong 2003. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng nagmula sa sumabog na makina ang naging sanhi ng sunog na sumiklab sa dalawang warehouse ng plastic sa Giginto, Bulacan. Base sa report na pulisya, isa ang naitalang nasawi sa insidente at mayroon ding isang sugatan. Ito ang balita ni Nestor Torres. Silalim po na makina, sumabog yung apoy. Sunog po sa makina po, injection machine, production. Nilamon ng apoy at makapal na usok ang buong paligid ng dalawang warehouse ng plastic sa Barangay Tabe, Giginto, Bulacan, pasado alas 12 kagabi. Sa lakas ng apoy, tumagal ng 7 oras ang sunog. Pasado alas 7 na ng umaga kanina, ito tuluyang mapula ng mga bombero. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa plastic ang mga produkto na nasa loob ng bodega, gaya ng timba, langgana at storage boxes. Ayon sa mga otoridad, isang nasawi sa sunog na kinilalang si Francis Vincent Urbano, 32 anyos, na siyang sekretary ng kumpanyang nagmamay-ari ng warehouse. Kwento ng sugatang biktima na nakaligtas sa sunog. Nakita niyang nagliliyab ang apoy sa ilalim ng makina. Sinubukan pa sana niya itong apulahin gamit ang fire extinguisher, subalit bigla na lang itong sumabog. Ang masaklapan nito, ang pera na naipon niya sa alkansya sa loob ng 13 taon kasama na sa tinupok ng apoy. Sa kabila ng mapait na pangyayari, ipinagpapasalamat pa rin ito sa Diyos na nakalabas sila ng ligtas ang kanyang asawa at anak. Maintenance din ako, pinuntahan ko agad, magdala ko ng present sir. Pagbuga kong gano'n silalim ng makina, di
na ako kaya, sumabog na. Tumakbo na ako. Hindi na ako kaya, lapnos na ako eh. Pati dito eh. Iniwanan ko na po, pastry sir, pamilya namin. Kinuha namin yung mga, yung mga anak namin. Yun, mga gamit na iwan. Wala kami mga damit, pati pera, boss. Malaki-laki po kasi, yung 13 years na gipon ako eh. Dito sa loob ng pabrika, natagpuan ang bangkay ng biktimang si Frances. Sinubukan nito na kunin sana ang pampasweldo ng kanyang mga kasama sa trabaho. Pero ang masaklap nito, hindi na siya nakalabas ng buhay. Ang initial investigation na lumalabas, nagsimula yung sunog sa machinery area at yung biktima at mga kasama niya sa trabaho nung time na nangyari yung sunog, lumabas na ng warehouse. Ngayon itong biktima natin, bumalik sa opisina na maaaring merong kukunin, kaso hindi na siya nakakalabas. Samantala, nagdadalamhati naman ang kaanak ni Francis. Lalo't uuwi sana ito ng Leyte bago matapos ang buwan para makita ang kanyang magulang at mga kapatid. Hiling ng tiyuhin ng biktima sa may-ari ng pabrika. Matulungan sana sila sa pagpapalibing at iba pang gastusin. Sagutan niya po yung mga nangyari dito. Sagutan niya po yung mga tao niya. Huwag niya pabayaan. Umara po siya. Samantala, bukod sa warehouse, nasunog din ang 2 pang aluminum na truck na may mga lamang plastik na idideliver sana sa Divisoria. Sa ngayon ay hindi pa rin umaharap sa mga pulis ang may-ari ng pabrika. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas na ng listahan ng mga ipinagbabawal na paputok ang Philippine National Police Firearms and Explosives Office. Kabilang sa mga ikinukonsiderang iligal ang mga overweight, oversized, may maikli o sobrang habang fuse at imported na paputok. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Yung firecrackers law natin ay yung penalized act is the illegal manufacture, sale, distribution, and use of firecrackers. So pag nag-violate tayo doon, yung mga penalties is around 20,000 to 30,000 pesos and imprisonment of 6 months to 1 year or both upon the discretion of the court. Maagang inilabas ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office ang listahan ng mga ipinagbabawal na paputok. Ayon kay FEO Explosive Management Division, Acting Chief Police Lieutenant Colonel Al Abanales, nais nilang magsilbing gabay ito sa publiko na nais gumamit ng fireworks ngayong holiday season. Umaasa rin sila na sa pamamagitan ng listahan na ito ay malalaman ng mamimili ang mga hindi dapat na bilhing paputok na nakalulusot pa rin sa merkado. Kabilang dito ang mga overweight na may mahigit sa 1/3 teaspoon o more than 0.2 grams na explosives, sobrang laki o oversized na mga paputok, may fuse o mitya na sobrang liit na nauubos sa kulang 3 segundo o sobrang haba naman na mahigit sa 6 na segundo bago maubos, mga imported at walang label na paputok at mga paputok na may sulfur o phosphorus na inihalo sa chlorates. Pagdating naman sa mga imported na mga paputok, ipinagbabawal po yun kasi under sa ating batas sa Republic Act 7183, importation of finished products is prohibited. Sinasadya po yan para maprotektahan yung ating local industry ng fireworks. Halimbawa ng mga paputok na ito ay ang Piccolo, Super Lolo, Atomic Triangle, Large Judas Belt, Large Bawang, Pillbox, Bossa, Goodbye Philippines, Bin Laden, Mother Rocket, Lolo Thunder, Cokin Can, Atomic Bomb, 5 Star, Lapla, Giant Whistle Bomb, Kabasi at Hamas. Bawal din ang Watusi kahit na maliit lamang ito. Ayon kay Lieutenant Colonel Abanales, mahigpit ang gagawin nilang pagbabantay sa mga nagtitinda ng mga paputok na ipinagbabawal. Pagdating po sa mga inspections, yung Firearms and Explosives Office, nagkakandak na po kahapon. Andun, mayroon na tayong isang team na nagkandak hanggang sa ngayon. So hanggang matapos na po yung pag-celebrate natin ng 2023 Yuletide season. So hindi din lang po ang FEO yung mag-supervise sa pag-conduct ng mga inspections, kundi pati din po yung
ating mga regional civil security units nationwide. Kabilang naman sa mga paputok na pahihintulutan sa itinalagang firecracker zone sa mga barangay ay ang baby racket, bawang, El Diablo, Judas Belt, paper cups, pulling of strings, sky rocket o quitis at small triangulo. Hindi pwedeng sa loob sa harap ng bahay mo kasi doon yung kadalasan na nagkaroon ng mga disgrasya, yung mga bata. Kasi yung firecrackers zone natin, andun din yung mga taga local government units natin ng mga personnel, hatasan nila na magbantay. Habang ang mga pyrotechnics naman na maaari lamang gamitin ay ang butterfly, fountain, jumbo regular, at special, luces, mabuhay, Roman candle, sparklers, trompilyo, whistle devices at iba pang klase ng pailaw. Nagpaalala rin ang PNP-FEO sa mga trigger happy na magpapaputok ng baril. Bawal po yun. So, sino man kayo, regardless kung government officials or employees or pribadong individual, once na makita o malaman na nagpaputok kayo ng baril, subject po yun ng kaukulang kaparusahan under sa Republic Act 10591. Noong Enero ng nakaraang taon, nakapagtala lamang ang PNP ng nasa 306 na nasugatan dahil sa paggamit ng mga paputok, habang isa naman ang tinamaan ng ligaw na bala. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi sususpindihin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang number coding scheme na ipinatutupad sa Metro Manila sa kabila ng isasagawang transport strike ng ilang transport group. Ayon kay MMDA Acting Chairman Romando Artes, mas lalo lamang lalala ang traffic kung sususpindihin ito. Bukas, magsisimula ang 2 araw na tigil pasada ng Grupong Piston bilang protesta sa December 31 deadline ng pamahalaan para sa franchise consolidation ng PUV Modernization Program. Kasi pag nag-suspend tayo, sa ngayon pa lang po, mabigat yung daloy ng traffic. Alam naman po natin yung epekto ng suspension ng number coding. Additional 20% yan sa nasasakyan sa lansangan. Tiniyak naman ng MMDA na may naka-standby ng government assets na handang i-deploy para sa libreng sakay sakaling mahirapan ang mga commuter na makasakay bukas at sa Biyernes. Hindi pa bumababa sa pwesto bilang pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee si Senator Francis Tolentino. Sa gitna ito ng bali-balitang nag-resign na muna ito bilang chairman ng komite. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, hindi maaaring magbitiw sa pwesto ang senador nang wala ito sa Senado. Kasalukuyang nasa ibang bansa si Senator Tolentino. Ayon naman kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, hindi pa niya nakikita kung may isinumite ng resignation letter ang senador. Ang Senate Blue Ribbon Committee ang nag-iimbestiga sa mga aligasyon ng katiwalian sa mga ahensya at opisyal ng gobyerno. Mainit na bakbakan ng inaasahan sa triple header ng UNTV Cup Season 10 eliminations bukas. Kapwa nasa must-win situation ang Comelec Vanguards, SSS Kabalikat at Malacanang Team OPPMS Trailblazers sa kani-kanilang laban para makaabante sa next round. Ito ang balita ni Bernard Alice. Masusubukan ang tatag ng rookie team Comelec Vanguard sa kanilang bakbakan ng DNR Warriors bukas, alas 2 ng hapon, nagaganapin sa Phil Oil Center sa San Juan City. Napakahalaga na maipanalo ng Comelec na may 1-3 win-loss record ang kanilang huling 2 game para sa posibleng slot sa next round ng UNTV Cup Season 10. Subalit malaking balakid sa kanila ang DNR Warriors na hindi pa napapayukod sa huling 4 na laban.
As of now, the team morale is mataas pa rin. Confident pa rin kami na kaya namin makapasok sa next stage natin, and ang gagawin namin is yung training namin assist pa rin, adjustment lang, and siguro motivation lang sa mga players natin to execute better despite the fact na mas malaki kalaban namin. Dapat execute pa rin natin yung mga plays natin. Nasa kaparehong sitwasyon din ng COMELEC ang SSS Kabalikat. Ang SSS na may 2 panalo at 3 talo ay kinakailangang manalo sa NHA Home Masters para manatiling buhay ang kampanya nila sa liga. Kaya naman mas doble pa ang effort na gagawin ng SSS para masundan ang kanilang second winning streak at magiba ang Home Masters na mas malalim ang bench sa kanilang sagupaan 3:30 ng hapon. Sa ngayon, 1 beses pa lang natalo ang NHA sa huling 5 laban. Sa kabila nito, mataas pa rin ang moral ng SSS matapos ang impresibong panalo noong nakaraang linggo laban sa Judiciary Magis. Yung panalo na sobrang malaga sa team kasi biglang nag-low moral yung team eh. So sabi ko, just one game at a time. Focus tayo sa game natin Judiciary. Pag nanalo, another game, focus tayo. On to the next game, on to the next game, on to the next game. Kaya sabi ko, positive lang kayo. Bear with us. Dami tayong gagawing adjustment. Pipilitin naman ng DOJ Beacons na makapasok sa win column sa kanilang banggaan ng Malacanang Team o PPMS Trailblazers 5:00 ng hapon. Ngunit tiyak na pahihirapan ng Trailblazers ang DOJ dahil must-win situation na rin ang Malacanang Team na may 1 panalo at 3 talo. Mahigit 2 linggo ang naging preparasyon ng DOJ para sa kanilang susunod na laban. Number 1 is conditioning talaga kasi na-outrun kami. Hopefully maka-adjust kami sa conditioning and makasabay kami sa mga fast break nila and better defense sa amin. Live pa rin na mapapanood ang triple header game sa YouTube channel ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports and Charity. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinangalagahan. At kahit solo po tayo ngayong araw, hindi pwedeng mawala ang ating shoutout sa ating mga kausi. Kaya tayo po ay mag-shoutout at magpasalamat. Unahin na po natin si Jesus Gozo Jr., Randy Samson, Ruben San Lorenzo, Di Valero, Leonila Amariliento at Celi Hinalinan. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong araw. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede nyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, 147, versikulo 11. Ang Panginoon ay naliligaya sa kanila na nangatatakot sa Kanya, sa nagsisiasa sa Kanyang kagandahang loob. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.